Komento ngayon dahil Salamat alam po. namin na hindi napapatupad. Salamat po. Opo. Ngayon, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo, kaya Pero sino po nandoon po sir? pinatawad ko na kayo. Si Mr. Toledo nandun eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng mga kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung diferensya ng NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng diferensya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, may target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito mare-record ng ganitong-ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo eh. Sa mga tuwid, may mga parameters po dito. Maaring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto natin gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to, sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano sapagkat kumuha ang program, kumuha sa ganito. Tama naman po yung mga nauna kong kasamang nagtanong. Kailangan may vetting procedure. Do not accept this parang submissions ng isang agency, parang gospel truth. Sayang po eh. Nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin, mga economic indicators, papunta nga po sa gusto natin, we need to grow at 7.5%, sabi natin, para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin, makapagpundar tayo ng mas maraming pangkabuhayan para kahit nangungutang tayo, natatakpan nating lahat. Lahat po ng ito na upset, nasisira because bigla na lang isisingit si ganito. Isipin mo isang congressman, malalaman niya, paano niya ma-access yung program? Hindi naman niya kayang gawin yun. Yun po yung aming mga gusto lamang sanang makitang reforma sa ano natin. Kaya ko po ganun na nagsimula ako sa paghingi noon. Gusto naming makita, sino-sino po ba yung mga makakapangyarihang mga tao na yun na sila lamang ang may karapatang bumulong para, ibahin mo yan. Bakit po sa Congress? Nagtagal po ako ron eh. Pagkatapos naming magdebate ng 3 buwan, parang formalidad na lang, Mr. Chair. Eh di may mga adjustment na, ano po, bago isubmit bago maging HGAB. Magkikreate sila ng small committee. 3 lang sila. Hindi na namin alam po. Sana ma'am, nandun ka pa. Huwag kang pumayag habang nag-uusap sila. Nakabantay ka. Hindi nyo pwedeng gawin naman yan. Sobra naman yan. Parang ginagawa naman ninyo akong kengkoy dito. Ito yung ginawa namin because we're supposed to target all this. Meron kaming mandato sa ating 3 tao lang kayo, iibahin ninyo, i-reconfigure nyo lahat ito. Hindi ba ma'am yun ang ano? Kung pwede lang po Ay, sana. papwedehin natin. Hindi pwedeng Sige po. gano'n. Bakit di ba natin pwedeng gano'n? Nakabantay ka lang doon. Halimbawa, nag-PICAM. Nakabantay ka sa PICAM. Hindi ka naman magpa-participate pero tinitingnan mo sila. Hindi ba? Point Ken, Ay, hindi Senator. papapasukin. Ay, si chairman, siguradong papapasukin ka. Sige po. Basta po papuntayin niyo po ako po. I will attend po, Mr. Chair. Salamat po. Secretary Balisagan, in-improve mo yung food, anong tawag mo ron? Poverty threshold. Hindi, yung sa pagkain eh, sabi mo. Food threshold. From 11-something thousand, naging ginawa mong 13,873, di ba? Hanggang sa 2023 lang ho yan. That will still be adjusted upward to account for inflation. So itong estimate mo is only good for hanggang 2023. Ito yung kasi yung current
monthly adjusted. O 25 na tayo. Bakit, nga ho. bakit ang binibigay mong dated 2 years ago? I-adjust pa nga namin ito to account for inflation. Kaya it will be higher than the 13,873. So just as to Yun po yung get gusto kong comparison. itanong sa inyo. Yung 13,873. Ano po to? Deflated na to o hindi? Inflated na hindi. It at pesos in 2023 ho, kasi yung last number natin was 2023, kaya yung old number Ano na yung base year nyo? 2023 ho. 2023. So this is already not nominal, it is deflated. Well, yeah, that's why we want to adjust that for Yun nga, 2025. even if we hold this as correct, Yeah. bali 462 pesos per day. Ito yung pagkain po ng isang pamilya. Ang assumption po ba natin is a family is composed of 5 members? Members ho. Okay. So 5 yung dalawang mag-asawa, 3 anak. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga tuwid, ang agahan nila is worth 154 pesos. Ang lunch is worth 154 pesos. Ganun din ang dinner. Is this realistic? The interagency committee ho, na these are composed of Okay lang po yung interagency. Pero paano po ninyo? realistic ho naman ho, sir, kasi those were determined by the Department of Health, the Department of the Food and Nutrition Research Institute. Sila yung ano pong nutritious food ang ipakakain natin? 154 pesos ang budget para sa tanghalian ng 5 tao. Meron silang menu ho na and then these are kasi priced at the most at the local level ho, at saka yung the source of the nutrients are sa mga locally available source. So hindi yung binibili sa SMO or natin accessible po yung sinasabi ninyo na combination Palagay po ba ninyo ganun kakadali yun? Kung halimbawa po ang nandito sa ating kapulungan ngayon, mga ina ng tahanan, baka magagalit po sila Ano po ba yung sinasabi ninyo? Sabi, 154 pesos? Pakakainin ko yung pamilya ko. Saan ko kukunin ito? Hindi po accessible. Hindi readily available. Because the country is not food secure. Hindi kagaya po ng Singapore na ang Singapore, wala siyang agriculture. But anytime of the day, anong klaseng pagkain ang gusto niya? Anong lasa ang gusto niya? Ilang nutrients na available yon. That's the problem there. Yeah, ang purpose ko... I'm only trying to tell you the real picture. I understand, Mr. Chair. Yeah. The purpose here kasi ho is not really to estimate a decent standard of living or which depends on of course the lifestyles and preferences of households, but to simply say that if you have this particular level of income, you are not likely to fall below that level of standard of living na sa mababa. Yes, we understand the Secretary. The problem is that assumption is so general na hindi po mag-fit talaga. Kaya siguro aralin po nating mabuti. Ang basahan naman natin, Mr. Chair, sa mga international practice, hindi naman itong exercise na ginawa natin sa atin. Yes. Over time kasi, ang practice Mr. Chair, may naman time pa ako? Wala na po. Wala na. Pero Pwede bang isa na lang para pasensya ka na. Yun Pero quick pong... interjection, Mr. Chair, with the indulgence of Senator Okay, Marcoleta. Quick note lang po, Secretary RC, dun sa sinasagot nyo kay Sen Marcoleta. I should think ang target natin o ang baseline natin should be a decent standard of living. Opo, na hindi lang peg sa kung ano yung minimum wage ngayon or what, but totoo po, a decent standard of living. Yun lang po. I was very struck kasi by yung isang sinabi nyo po. And then let's peg the rest of our budget assumptions and targets and actual appropriations to that. Salamat, Mr. Chair at Senator Marcoleta. thank you. Yeah, go Isa ahead. na lang, Mr. Chair. Sige po.
Sa 2026 po, Secretary, ang LGUs po ay magkakaroon ng 1.35 trillion share po sa kanilang, yung NATA po, hindi ba? This is about 13% increase. Tama po, ano? Ang problema po nito, parang sa papel, masayang-masaya po yung ano eh. Kaya lang kung di po ako nagkakamali, merong executive order, I don't know, parang 130 na para ma-avail ng LGU po yung additional na NATA. Dati IRA sa kanila yon. They have to comply with total devolution. Kung alimbawa, kamukha ng Valenzuela, sasabihin ni Mayor West, hindi ko natatanggapin ng konting bariyang idadagdag mo sa akin if I need to be. Isipin nyo sa iba pong mga barangay na malilito kaya munisipyo. For example, even a communal irrigation, siya na. O ikaw na kanya mag-finance ng ospital mo, total, meron ka naman. Tatanggihan po nila yon kasi mas lalo po silang mahihirapan kung madidibold. Sana merong transition. Capacitate them first. Let's say 2 or 3 years or even 5 years. Ngayon, pag okay ka na, boss devolve ka na. Ikaw na dito. Baka po mangyari, di ba, Madam DBM? Thank you. Tama po, Mr. Chair, meron pong transition plan na base po yun sa pag-aaral ng NEDA po ni Secretary R.C. Balisacan. Na-present na rin po niya yung result. Kinakailangan po ng transition plan at saka yung capacity building sa ating mga local government units at karagdagang support po dun sa mga lagging, yung talagang hindi po kaya ng full devolution. Hinihintay lang po natin yung executive amendment dun sa executive order na nabanggit niyo po kanina para magkaroon po tayong transition, Mr. Chair. Sige, salamat po. At saka sa susunod naming hearing, sana po nandun na kayo. Mas gusto ko po kayo kaysa kay Mr. Toledo. Mr. Chair, salamat po. Basta masarap raw pagkain sa Blue Ribbon, Chairman. Next is Senator Hontiveros. Yes, Salamat, Mr. Chair. Siguro,